Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. QC pinalawak ang ruta ng kanilang libreng sakay bilang paghahanda sa transport strike. Inanunsyo ng pamahalaan ng lungsod ng Quezon ang pagpapalawig ng ruta ng kanilang libreng sakay program para sa mga residente nitong maapektuhan ng transport strike ng grupong Manibela sa Lunes. Magsisimulang mag-operate ang mga bus mula QC City Hall papuntang Cubao, Litex IBP Road, General Luis Avenue, Mindanao Avenue via Visayas Avenue, Gilmore Avenue, C5 Ortigas Avenue exit at Muñoz. Mayroon ding mag-uumpisa sa Welcome Rotonda hanggang Aurora Katipunan, habang sinabi pa ng lungsod na may nakaantabay na iba pang mga sasakyan mula sa iba't ibang mga ahensya ng lokal na pamahalaan kung sakaling kailanganin ng publiko. Samantala, magpapakalat din ng traffic enforcers mula sa Traffic and Transport Management Department ang lungsod upang alalayan ang mga motorista at pasahero na posibleng maapektuhan ng transport strike. Samantalahin ang libreng sakay, habang patuloy ang Quezon City sa pagpapalawak ng mga opsyon sa transportasyon. Maalalang magsasagawa ng 3 araw na strike ang mga miyembro ng transport group na Manibela bilang protesta laban sa alegasyong falsification of data ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay sa bilang ng mga nag-consolidate na jeepney operators at drivers para sa Public Transport Modernization Program. Layunin ng protesta na itaas ang mga isyu ukol sa mga pagkakaiba-iba sa PTMP. Binanggit din ng Manibela na ang pangangailangan ng transparency at accountability sa pamamahala ng gobyerno sa programang ito ay may malaking epekto sa mga pampasaherong operator at mga commuter sa buong bansa. Sa iba pang balita, Palasyo, hinamon mga nagpapakalat ng fake news sa larawan na pinost ni FL Liza na magpakita ng ebidensya. Hinamon ng Malacanang ang mga individual na nagpapakalat ng fake news kaugnay sa pinost na larawan ni First Lady Liza Marcos sa kanyang social media at na maglabas ng pruweba na ang nasabing larawan ay edited. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga bumabatikos ay walang alam sa nasabing meeting. Buwelte ni Castro na ano pa ang asahan sa mga taong walang alam kundi magpakalat ng fake news. Kung maalala't nag-post sa kanyang Facebook page si FL Liza ng larawan kung saan sinabi nito na regular meeting of the Asian Cultural Council na ginanap sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang Park kahapon ng umaga. Dahil dito, kumalat ang larawan sa social media at sinasabing Photoshop o inedit ang larawan. Sa kabilang dako, una nang itinanggi ng palasyo na naharang si FL Liza ng mga otoridad sa Amerika. Nagtungo kasi ang unang ginang sa Amerika para sa isang working visit kung saan dumalo ito sa Meeting of the Minds at Manila International Film Festival. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.